Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kung napanood mo nga ang game ng Lakers kahapon laban sa Phoenix Suns, sa iba't ibang perspective nga may kita mo dito. Kung hater ka ni LeBron, ang tanging maalala mo ay ang nagmintis siya ng technical free throw sa mga huling segundo at namintis niya din ang una sa tatlong free throw niya to win the game. Ganun pa man kung titingnan mo nga ang last few minutes, ay may kita mo nga dito na hindi naging maganda ang takbo ng opensa ng Lakers. Naglalaro sila to survive and not to win the game. Magdidribble si Luka hanggang sa 5 seconds na lamang nasa shot clock and it's either ibabato niya ito ng heavily contested o ipapasa niya ito sa corner at titira ito ng off free time shot o mabilisan. Kaya naman sunod-sunod nga mintis na nagawa nila. Napakahusay nga ni Luka na player and normally ay mahusay din siya tuwing clutch moments. Subalit poor decision making nga ang pinakita niya sa game kahapon at si JJ Redick mismo as a coach ay nagkulang nga din siya. Hindi na nga sila nagtawag ng mga plays, bagkus pure accidental basketball ang ginawa nila. Posibleng epekto nga ito ng fatigue o sadyang mali lang talaga yung mga desisyon na ginawa nila mga kaibigan. At kung iisipin mo nga ng mabuti ay ang layup na ito ni LeBron ang isa sa mga pinakamahalagang puntos ng Lakers sa mga huling minuto ng game. Samahan ito ng konting acting na nagpa-eject kay Dillon Brooks, big decisions nga ito na hindi gaanong napapansin dahil nag-collapse na nga ang Lakers. Si Marcus Smart ay hindi gumawa ng mga smart decision at hindi mo alam kung anong tumatakbo sa utak niya. Bukod nga dyan sa game din laban sa Philadelphia 76ers ay nag-take over din nga si LeBron sa clutch. So talagang kailangan pa din nga mga kaibigan ng Lakers sa LeBron pagdating sa decision making sa clutch moments. Dahil ang first option nga ni Luka ay ang gumawa ng puntos, habang si LeBron naman ay ang first option niya nga ay ang pumasa. Ganun pa man ay mukhang mas may tiwala nga si Coach JJ Redick kay Luka Doncic to make the decisions sa mga clutch moments kaysa kay LeBron. Dahil bukod nga sa gusto niya na si Luka ang humawak ng bola sa clutch at hindi na siya nag-call out ng mga play at hinayaan niyang gumawa ng desisyon si Doncic, sa post-game interview ay sinabi niya din nga na walang duda na dapat si Luka umano ang nag-take ng technical free throw at hindi si LeBron, habang si LeBron naman ay sinabi na bakit pa siya hindi ang titira. Subalit sinabi din naman ni LeBron mga kaibigan na wala naman sa kanyang kaso o problema kung si Luka nag-take ng technical free throw. Well, to be fair, by the time na nag-take ng technical free throw si LeBron ay 61% lamang siya sa free throw line sa season na ito. Ganun pa man ang mga comments na ganito nga yung tipo nakakasira ng player-coach relationship na posibleng maging crucial lalo na sa playoff time. Lalo na't ginawa nga ni JJ Redick ang komento na ito sa publiko. Ito nga yung mga bagay na mas maganda sanang pag-usapan na lang ng private at walang media. Ikaw ba kaibigan, ano ba ang masasabi mo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.